Yun na nga mga kababayan, kahit pa paano, may kunting swerte pa rin itong si Epifanio Labrador mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun na nga mga kababayan, bakit nasabi ko na may kunting swerte pa rin kahit pa paano itong si Epifanio Labrador. Dahil nga, ayon kay Congressman Rodante Marcolita, hindi niya nagustuhan itong ginawa ng TRICOM, yung pagpapatawag sa mga vloggers mga kababayan. Dahil alam naman natin na talagang target itong TRICOM, itong mga DDS vlogger. Kaya itong si Congressman Marcolita, umalma ito, talagang hindi niya nagustuhan yung mga ginagawa ng TRICOM na ito, yung pagpapatawag ng mga vloggers. Dahil nga, kung ikaw ay isang public servant mga kababayan, ay huwag kang maging balat sibuyas. Kaya itong si Congressman Marcolita siguro, hindi na rin siguro talagang pinupursigi na ipapatawag itong si Epifanio Labrador sa TRICOM mga kababayan. Dahil nga noon, nabanggit itong pangalan ni Epifanio Labrador, kaya nga inabangan natin nung huling hearing ng Kongreso kung darating ba o maglabas ba ng subpoena itong TRICOM laban kay Epifanio Labrador. Pero wala tayong narinig mga kababayan dahil nga siguro sinabi na rin siguro ni Congressman Rodante Marcolita, nabubulol na naman ako mga kababayan, na huwag niya nang ipatawag yang si Epifanio Labrador. Pero mga kababayan, ito naman yung medyo malas talaga itong si Epifanio Labrador. Dahil nga ayon kay Congressman Rodante Marcolita, may tamang lugar naman para ipatawag itong mga vlogger na ito na nang babalahura o nagsasalita ng talagang masasakit na hindi na tama. Katulad nga ng mga ginagawa nitong si Epifanio Labrador, yung pagbabanta niya kay Congressman Marcolita, yung pagbabanta niya kay Eduardo Manalo, na kung saan itong si Congressman Marcolita nga ay isa sa mga membro ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. At ayon kay Congressman Marcolita, pwede namang kasuhan yung mga vlogger na yan. Pwede mo namang ipatawag sa korte. Ibig sabihin mga kababayan, itong si Epifanio Labrador ay hindi nalalayo na may kaso ito na isinampa ni Congressman Marcolita laban dito kay Epifanio Labrador. Ibig sabihin, madagdagan na naman yung kaso nitong si Epifanio Labrador. Paano pa kaya pag manalo itong si Congressman Marcolita? Dahil nilait-lait itong si Epifanio Labrador, itong si Congressman Marcolita, na hindi daw mananalo. Pero nga ngayon mga kababayan, ay nasa Magic 12 na itong si Congressman Marcolita. At alam naman natin na aangat at aangat pa ito dahil malayo pa naman yung eleksyon. Mag-isang buwan pa mga kababayan. At huwag pala nating kalimutan number 38 sa ating baluta, Congressman Rodante Marcolita. At yung Do 13 mga kababayan, yung 10 kandidato ng PDP. Kayo na lang din yung bahalang magdagdag kung sino yung gusto ninyong idagdag. Andyan si Honasan, dating Senador Ringo Honasan, nandyan si Willie Rebellame, andyan si kinukonsidera na rin natin itong si Senadora Amy Marcos. Dagdagan niya pa yung kanyang effort para maibalik si dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa at maparusahan itong mga gumawa ng illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. May banat ngayon ang isang tumatakbong senador sa darating na national midterm election. Kaugnay sa nagaganap na TRICOM at Quadcom hearing. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Verhil Parba. Kalokohan lang yun. Kalokohan, yan ang bansag ni Congressman Attorney Rodante Marcolita sa ginagawang TRICOM at Quadcom hearings ngayon sa Kamara. Anya, wala na sa tamang direksyon o taliwas na sa dapat nilang trabaho ang mga hakbang ng 19th Congress, kaya nagagalit na lang ang taong bayan. Puro kalokohan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM
At saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi Ani Marcoleta, isa lang ang tunay na dahilan at pakay ng ginagawang kaliwat kanang pagdinig ng 19th Congress at ito ay ang sirain at pabagsakin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging ang mga natitirang kaalyado nito na nagiging balakid sa kanilang mga plano. itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman It's prosecution. It was never in aid of legislation. Kaya saad ni Marcoleta, ang tanging magagawa na lamang ng mga taong ayaw sa mga pang-aaping ginagawa ng gobyerno sa dating Pangulo at para ipakita ang mariing pagtutol sa mga laganap na korupsyon at kriminalidad sa bansa ay magpahayag ng kanilang mga saloobin sa social media, partikular ang mga vlogger. Pero giit ng mambabatas na dapat hindi maging balat sibuyas ang mga ito dahil sila'y mga public servant. So yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? That's not the way it is. Kasi masakit ang loob ng mga tao. So ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, ganon. Kung talagang ang feeling mo, naabuso ka talaga, ay didemanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi tama yun because parang napiprevent yung freedom of speech. Matatandaan nga na nakailang beses nang ipinatawag ang mga kilalang Duterte vloggers dahil sa paglalahad ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga nakikita nilang mga nangyayaring injustice, korupsyon at laganap na krimen. Ngunit sa pinakahuling pagdinig ng Kamara, ilan sa kanila ay hindi sumipot. Kabilang narito si Jeffrey K. Eric Celis, Dr. Lorraine Badoy at Sasurugando Sasot. Yun na nga lang mga kababayan, maliwanag yung sinabi ni Congressman Marcoleta na idemanda nyo na lang. May kasong libel naman at yung ano-ano pang pwedeng ikaso. Ibig sabihin, itong si Epifanio Labrador, baka na-idemanda na ito nitong si Congressman Marcoleta. Nako, paniyong. Magpasalamat yan lang, hindi balat sibuyas itong si Congressman Marcoleta. Kung nagkatao, nakatulad ito ni Atras Abante, at nitong si NPA, nako, talagang ipupursige ka na ipapatawag dyan sa TRICOM. Pero hindi na nga ginawa ito ni Congressman Marcoleta, kaya medyo swerte ka rin. Pero nga lang, malas ka. Dahil nga, ayon kay Congressman Marcoleta, pwede namang magdemanda. Baka nga, naidemanda ka na ni Congressman Marcoleta. Kawawa ka talaga, Panyong. Lalong-lalo na pag manalo ito si Congressman Marcoleta. Yun ang andito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout, may bagong komento, may bagong nagko-komento dito. Shoutout kay Fernando Balaguer. Bundok yan, nagtatago, sigurado baka kasama ng alam nyo na kasi, alam nyo na kasi, sana yun, duwag yang
duwag yang lumabas. Alam, puro, hindi ko masyadong mabasa itong tago gawin yan. Maliit na kasi mundo niya ang ginagalawan ni, darating ang panahon, bayan, na magiging kwento na lang ang katapangan niya. Medyo yung message kasi niya mga kababayan, yung komento kasi niya, putol-putol. Kaya hindi natin mabasa masyado. Shout out na rin kay Rolando Pagio, talino, tapang at integridad. Number 38, Rodante Marcolita for Senador 2025 para sa tunay na pagbabago. Totoo yan, para sa tunay na pagbabago. Rodante o Congressman Rodante Marcolita, number 38 sa inyong baluta. Ito, sabi niya, ano ba pangalan nito? Tika lang, si Marlosano, sabi niya sa akin, karon de TV mo ang supot. Sabi naman ni Jiktin ko, reading. At ayun naman, may nag-reply dito. Ayun naman kay, Mark Arthur Jr. Sabi naman ni Mark Arthur Jr. Bubulol tuloy ako. Sabi naman ni Mark Arthur Jr., reply niya kay Mar Lozano, oy idol, may nag-react sa supot na sinabi mo. Supot din siguro to. malamang taga-suporta ng mga supot ito. Isa-isa lang naman ang mga ugali ng mga yan, idol. Mark Arthur Jr. Isa-isa lang naman mga ugali ng mga yan. Pag supot talagang magre-react yan. Dahil yung kanilang idol ay talagang hari ng mga supot. Yun ang shout out na rin kay, tatawa tuloy ako sa taong ito. Shout out na rin kay Josue Masangkay. Shout out na rin kay Sami Trabada Cooper ng Boracay. Shout out kay Ismael Senior Gregorio. Ma'am Idisa Borbi. Ano sabi niya Ma'am Idisa Borbi? Bono si Ipi Panyo. Anong bono, Ma'am Virgie? Shout out na rin kay Ma'am Idisa. Shout out na rin kay Ma'am Virgie ng Pulilan, Bulacan. Ma'am Virgie Religious sa Pulilan, Bulacan. Kay E.G. Ferrer, shout out idol shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay sino ba ito? Kay Jimmy Lauri. At kay Julieta Malikad. Yun na naman, dito na lang muna. At ano ba to? Sino ba nagsabi nito? Si Mar Lozano nga. Ako daw yung supot. Yun na naman, dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Natatawa ako. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.